Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Sagittarius. Ayan. Take only what resonates, guys. Bali, hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makuha lahat ng energy ng Sagittarius sa mundo. Pero okay lang yun kasi may mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede ka magpo-personal reading kay Jing Tarot Trader. Siya yung open sa personal reading. Ako po, hindi pa ako open. Pero just in case na mag-open ako, i-announce ko na lang yan doon sa aking page. Madam P. Ayan, punta ka sa Facebook, search mo yon. Pero hindi mo masa-search yung pinaka-madampi. Ayan, search mo na lang hashtag Unicorn Princess Tarot. Ayan, unfortunately, hindi siya agad lalabas kasi konti pa lang yung naka-follow doon. So, kung marami na siguro siya, lalabas na siya. Anyway, this is for, ano ba to? Sagittarius. Sana mag-comment ka dyan sa baba. Sobrang na-appreciate ko yun, guys. Pakita ng malaking suporta at saka pagmamahal sa akin yun. Queen of Diamonds is here. Four of Diamonds. Oh, wow. I really do like this kasi ito nagpapakita ito ng success, financial gain para sa'yo. Seven of Clover is at the bottom of the deck. So, nakikita natin dito na parang Seven of Clover, pwedeng kaya ka nagiging successful kasi ang galing mo. Ikaw yung nagli-lead, ikaw yung gumagawa ng paraan para ma-achieve yung mga success na meron ka ngayon. Kumbaga, meron kang iyayabang, sabihin na natin ganun. And a lot of people, nakikita nila yung success mo na talagang pinaghirapan mo yan. Ginawan mo na paraan kung bakit ka nandyan. Deserve mo kung ano yung mga meron ka ngayon. So, sino to person nakakonect mo pagdating sa love? Love reading to, guys. Three of Clover is here. Kung hindi ka nakaka-relate, huwag mo na lang ipilit, diba? Ganun lang yun. Okay, may nalaglag. Nine of Diamonds. Seven of Clover. Yung person nakakonect mo, nakikita ko siya as a person who miss you. Namimiss ka nitong taong to. So, may pagkakalayo. Seven of Clover. Pareho mo siya eh. May sarili siyang direction, may sarili ka ring direction, ganun. Parang may kanya-kanya kayong desisyon sa buhay. Nine of Diamonds is here, so ito nagpapakita, ito sa akin as, pwedeng itong person na to is magaling siya mag-advise financially sa'yo. Like, nagiging financial advisor mo siya, magaling siya mag-advise, and nakikinig ka rin naman sa kanya. Could be a friend. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Ten of Diamonds is here. King of Hearts. Ace of Diamonds. Actually, mahal mo pero mukha kang pera. Alam mo yun? Parang, mahal mo siya pero sa ngayon, focus ka muna sa finances mo, career mo, ganun. And, pwedeng gusto mo kasi magkaroon ng maayos na buhay, maayos na career, maayos na finances, alam mo yun. Parang, hindi mo na ako para mag-focus sa love, no? Hello. Mag-focus lang muna ako sa pera ko. Yun yung thinking mo ngayon eh. Parang okay din dyan yung person na to na miss mo siya. But part of you is like, wait, okay lang kahit hindi siya magparamdam or what. Okay lang kahit wala masyadong ano-ano sa amin. Basta sa akin, focus ako sa pera ko. Ano naman yung emotion ng person ito para sa'yo? Sag, Queen of Clover is here. Okay, nasasaktan siya, nalulungkot siya. Hindi ko kukunin yun, masyadong marami lumabas. Ten of Spade. So, pwedeng may ending na nangyayari sa inyong dalawa. Ten of Spade. Why? Six of Hearts is here. So, naiisip ka talaga nitong person na to. This person loves you. Three of Diamonds. Alam niya yung mga growth na nangyayari sa'yo ngayon. Pwedeng updated siya or nakikita niya sa social media mo or what. Basta nakita tayo na alam niya yung nangyayari sa'yo. Pero nami-miss ka niya. Pwedeng walang communication sa inyo or kung meron, pwedeng hindi ganun kaganda. Ace of Diamonds is here. So, may new beginning din naman nangyayari sa kanya sa pera. So, wala. Technically, pareho kayong, sabi ko nga may kanya-kanya kayong direction, di ba? Kung may focus ka sa pera mo, focus din siya sa pera niya. Bakit?
Kala mo ikaw lang. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa for Sagittarius? In the near future para sa inyong dalawa for Sagittarius. Five of Clovers here. Queen of Hearts. Four of Clover. Ten of Hearts. Ando pa rin man yung love, hindi natin nakikitang nawala. Pero nandun yung pag-move on ninyo pareho sa connection na ito. Why? I mean, honestly, nakakita tayo dito ng pareho kayo nagmamatigasan dito sa connection na ito. Parang, paunahan tayo mag-move on. Parang ganun. The Five of Clover is here. So, parang, there's competition sa inyo. Like, noon pa man din, parang ganyan na kayo talaga competition. Nagko-compete kayo sa isa't isa. Pagalingan, paunahan. So, sa connection nyo ngayon, parang pauna tayong mag-move on. Bahala ka dyan. Parang gano'n. With the Queen of Hearts, mahal mo, yung taong to, Ten of Hearts, mahal ka pa rin naman in the future. Pero para kayong, hindi nyo para i-work out yung connection. With the Four of Clover, mas nakikita natin, mas focus ninyo pareho, kanya-kanya kayo is yung stability ninyo, home ninyo, finances ninyo. And although nandun yung pagmamahal, wala yung cooperation para i-work out yung connection. So, patigasan ko sa patigasan, yun yung nakikita natin. Last message for you is the Nine of Clover. So, yeah, a lot of challenges ang nangyayari sa connection na ito kung bakit hindi siya mag-push through. Alam mo, mag-workout lang siya kung pareho kayo, Six of Diamonds, na magtutulungan para iayos ang connection na ito. Makipag-cooperate, makipag-connect, diba? Pero kung pareho kayong magpapatigasan, walang mangyayari. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Please do hit the like button, subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng yan kung bago ko pa lang sa channel natin. At please do follow me sa Facebook, Madam P. I-search mo na lang hashtag Unicorn Princess Tarot kasi hindi mo ma-search yung Madam P. So, sana i-follow mo rin ako dun. I love you all, guys. Love you.